Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay nasa inyo ng mga telebisyon. Sa mga signal subscribers at satellite subscribers, ang True TV ay nasa Channel 19 po. Kaya mas madali tayong mapapanood saan mang sulok ng Pilipinas. Saan man sulok ng mundo, maaabot din namin kayo. Please follow us on Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim at ang YouTube channel po ng inyong lingkod Cheryl Cosim. At ngayong araw na po ng Webes, mga kapatid. At tuwing Webes, katuwang po natin ang MX3 at usapang kalusugan po tayo. Ang ating pong topic ay tungkol sa mga pagkakataon. Ito, I'm sure lahat tayo, hindi iilan, hindi marami, marahil lahat tayo ay nakaranas na ng ganito na para bang wala tayo sa ating mga sarili o yung tinatawag ng ibang may mga lutang moments, di ba? May mga pagkakataon na ganon, yung bang mabagal mag-isip, wala sa wisyo, out of focus, at minsan pa ay makakalimutin. May mga araw ba na ganyan, mga kapatid? Pwede ito dahil sa kakulangan ng tulog. Baka ho kayo kung matulog lang 3 oras, 4 na oras. Pwede ring stress. Nasi-stress ngayon. Pagod, 'di ba? Pero pwede rin daw may kinalaman ito sa sa iba pang mga medical condition. So ano-ano nga ba ang sanhi niyan? Kukonsulta po tayo mamaya sa ating guest expert. Siyempre hindi po mawawala ang ating question of the day. Sali po kayo ha, i-post nyo po yan again sa Facebook page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ang ating tanong, anong hindi mo malilimutan na nangyari noong wala ka sa wisyo? Matandaan kaya nila yun kasi nga wala nga sa wisyo. Anong hindi mo malilimutan na nangyari noong wala ka sa wisyo or yung lutang moments nyo? I-share nyo po sa amin yung inyong mga lutang moments. I-post nyo po yan again sa FB page po ha ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Iba't ibang produkto po yan ng MX3 at syempre hindi po mawawala dyan ang Holy Bible or Daily Bread. Dahil sa MX3, dito ako bilib. O mga kapatid, ito lamang po, the doctor is in the studio. Yes, oo, kasama po natin siya. Kaya pwede natin siyang abusuhin sa libreng konsultasyon. Napatawa si Doc eh. Pwede po namin kayong bigyan ng libreng consultation dito po sa ating programa. Kasama po natin ang ating guest neurologist. Ayan, si Dr. John Aldwin Ko. Fellow po siya ng Philippine Neurological Association. At mga kapatid, paglilinaw lamang po, si Doc Ko ay hindi po siya parte ng MX3. Narito po siya para magbahagi ng kanyang kaalaman sa ating topic. Hi Doc, welcome to the program. Thank you for coming. Hi, thank you as well for having me today, Ms. Cheryl. Ayan po. Si Doc Ko po ay nasa Chinese General Hospital. Metropolitan Medical Center, ayun, Fidelmundo Medical Center, neurologist. Para doon po lang sa hindi nakakaalam na mga kapatid natin, hindi urologist mga kapatid, neurologist. Ano po ba ang neurology? Okay, for neurology po, ito po yung larangan ng medicine wherein we deal with mostly diseases of the brain, spinal cord, muscle, and even peripheral nerves po. O ayan mga kapatid. Kaya yung yung tinatawag na brain fog, yung kanina sinabi ko, lutang, ayan. Kaya iniimbitahan po natin si Doc. So, Doc Ko, bakit nga ba minsan may araw na feeling distracted po tayo? Wala sa wisyo yung sinasabing ang lutang. Ayan. Anong kinalaman po ng function ng ating utak? So, to understand po that concern, kailangan po muna natin intindihin kung ano pong mga parts ng brain yung nasa-subserve or responsible for different
cognitive functions po Sige. natin on a day-to-day basis. Oo. Paano nga So, ba? typically, Nagwo-work? ang brain po natin is divided into different lobes po. We have frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. For the frontal lobe, ito po usually ang nagha-handle ng ating executive function, complex planning, and decision making. And typically, for a person who is usually right-handed, the dominant side of the brain would be the left frontal lobe. And that is where the language center will usually be located. Yung pananalita natin, pag-intindi natin sa lengguwahe. For the other lobes, especially the parietal lobe naman po, is for the sensory information. Yung mga nasa sense po sa paligid natin. At the same time, yun din po yung tinatawag na spatial awareness. Yung malalaman po natin kung paano natin ipoposisyon yung katawan natin in space para hindi po tayo madapa or mawalan ng balanse. Okay. For the temporal lobe naman po will be the auditory information wherein yun po yung mga bagay na naririnig po natin. At the same time, mga memories and emotions are there in that area of the brain po. And last but not the least, we have the occipital lobe, the one at the back. Yun naman po is the one that controls or is responsible for visual information. Yung mga nakikita po natin araw-araw na mga bagay-bagay. So, yes po. If at any point in time, nagkaroon po ng mga damages to any part of those brain areas, pwede po tayong magkaroon ng issues with the respective functions po nila. Okay. Yung brain fog yung brain fog po ba ay kasama ito sa pwedeng makaapekto sa cognitive function? Yes po. Brain fog, actually, I like the term na ginamit po natin, lutang. Lutang. Opo, lutang. Lahat naman po tayo nagkaroon ng time na nagkaroon ng lutang moments. But what we have to remember po sa brain fog, it's a temporary condition. Temporary Yes, condition. ibig sabihin, once the factors that are contributing to the brain fog or pagiging lutang po natin ay ma-address or maayos, we expect na mawala po yung pagiging lutang natin and we can go back to paano po tayo nung baseline natin. Okay. So ano ang sanhi ng mga lutang moments? Marami po siyang factors. Typically, as you mentioned earlier po, yung stress. Opo. Unfortunately, karamihan po ng actually most people nowadays, talagang stress po yung number one na kalaban natin. And I usually tell my patients po na hindi na po talaga natin kayang tanggalin ang stress sa buhay. Habang tayo ay humihinga at tumitibok ang mga puso natin, talagang kasama na po natin siya. So it depends on how we handle the stress. Opo. So example, if marami po tayong kailangan gawin for a single day, medyo maraming problema from different factors, family, work, everything na nagkasabay-sabay, sometimes you will experience brain fog wherein hindi mo na po alam kung anong uunahin natin. Pero iba-iba rin kasi ang tao, yung kakayanan ng tao, yung level ng kayang i-handle na stress, no? Hindi pwedeng, kasi minsan, pag nakakakita tayo ng kaibigan, or kay grabe, stress na stress ako, Mars, ganito, ganito. Sasabihin natin, kaya mo yan, wala yan. Kasi baka sa'yo, kaya mong i-handle. So, baka dun sa ibang tao, baka 2 stresses lang yan, hirap na. Yung iba kaya hanggang 10. Yes po. Ayun po. So, yun din ba ay, so pwedeng, kunwari, pareho tayo ng number ng bilang ng klase ng stress na haharapin today. Opo. Pero masanay ka, Doc. So, pwedeng, ako, nagkaka-brain fog na ikaw okay pa yung function mo. Normal pa, pwede pong gano'n. Yes po. It's called yung resilience po eh. Sometimes there are people that are more resilient or mas mataas yung tolerance nila to certain stress levels. But it doesn't mean that we should try to understand yung stress ng iba with our own understanding. Kaya hindi po maganda rin na babaliwalain or mamaliitin po natin yung stress na pinagdadaanan po ng kapwa natin because we're looking at it through our own experiences eh. So we should also be understanding and to try to intindihin. Listen at least. Oo, listen man lang. Opo. Huwag nating maliitin kasi baka laking bagay sa kanila yon. Okay, stress. Ano pa? Usually po lifestyle factors is a lifestyle. big factor as well. Mga puya, team puyat.
puyat, laging mga nagpupuyat. Opo. Pwede po yan. Yes po. Okay. Because of lack of sleep, talaga pong bumabagal yung processing ng information natin. Minsan pag kinakausap tayo, hindi po natin lubos na nai-internalize o naiintindihan. So minsan yung kausap po natin, na-frustrate po sila kasi parang tingin po nila kausap nila is pader. Oo. Wala sa sarili, ano? Opo. Wala sa sarili. Food. May kinalaman ba yung diet? Yes, of course. Unfortunately, in the current state natin po ng economy and in the world right now, kung mapapansin po natin, getting healthier food is a little bit more difficult. Medyo mas mahal yung mga kailangang bayaran to get the healthier food options. Whereas the unhealthy fast food options, mabilis lang makakuha ngayon. They're cheap, they're readily available anywhere. So typically sa food po, ayaw po natin ng mga high-fat content na food, mga processed food with refined sugars, all of these things, they can actually cause problems in nutritional deficiencies. Kasi most of these foods po, even if they are fast, they are quick, they are delicious most of the time, their calories are very high and hindi ka nabubusog. So you want to eat more. And the nutritional components po usually of these foods are not really that great as compared to real whole foods. Aha. Opo. So, malaking bagay din yan. Okay, tayo, pagising natin, imbis na kapain yung katabi mo, partner mo, cellphone muna na uuna. Ayan. Yes. Diba? Sobra, and based din sa studies sa mga Pilipino, talagang we spend so much time kaharap ang ating mga gadgets. Pwede rin ba yan na pagsimulan or dahilan ng brain fog? Yes po. Kung ang brain fog po I mentioned before is cognitive dysfunction, nagkakaroon ng aberya in functioning, whereas for social media or prolonged usage of cell phones and gadgets, ito naman po ay nagkakaroon ng cognitive fatigue. Kasi as you can see po recently, minsan we tend to multitask. Right? There are times na we watch a show on TV or a movie and then we're on our phones. And then minsan, different apps pa are open at the same time. So, syempre, our attention is talagang hati po talaga siya in different things. So, minsan, pag masyado po tayong maraming ginagawa at the same time, talaga pong may makakalimutan po tayo at meron po talaga tayong mamimiss na hindi naman po natin usually nakakalimutan gawin. Okay, so ako napansin ko, Doc, merong mga mas madalas akong atakihin ngayon ng brain fog or pagkalutang noong ako'y nagkaedad na. Siguro nung pumasok ako sa perimenopausal hanggang ngayon na menopause na ako because I'm 51. So may kinalaman din ba ang edad at sa mga kababaihan, meron bang kinalaman ang hormonal imbalance dyan? Yes po. Actually, that's also another factor. Hormonal imbalances, possible autoimmune problems. But for hormones po kasi, especially for our women, usually it's not only the physical because we usually observe yung physical na pagbabago po pag nagme-menopause. I always tell them the reason why our women are so beautiful all the time before nung active pa yung hormones is because of the hormones. And once the hormones go away because of menopausal or any other thing, tumataba mostly. They gain weight and the areas where they gain weight, parang panlalaki po yung lumalaki, yung tiyan po, yung ganun po yung itsura. Oo nga. Yan ang lagi naming kwentuhan ngayon na magkakaibigan. Parang bihira. Sabi niya, pareho naman ang kinakain natin. Minsan nga, mas kaunti pa. Yes Pero po. nandyan pa rin, nadadagdagan pa rin yung lapad ng aming katawan. Opo. Hormones po, talagang kasama rin po talaga siya. So aside from hormones in menopause, yung hormones po ng thyroid, yung sa thyroid gland po natin, little do we know na yung sa thyroid gland po kasi natin, we have hormones that govern marami pong mga bagay sa katawan natin. Sa pag-regulate ng temperature, yung kung naiinitan po ba tayo or nilalamig, yung pagtaba o pagpayat, pati yung mood natin, kung tayo ba ay anxious or parang balisa o di kaya tayo ay medyo depressed or malungkot. May factor din po yun in terms of brain fog and cognitive dysfunction as well. Yan. So, mga mister, ayan, kailangan iniintindi nyo po dahil mas marami talagang pinagdadaanan ng mga babae kaysa sa mga lalaki pag nagkakaedad, no, Doc? Opo.
po. Ayan, sa'yo na dapat manggaling. Yes po. Ayan, napilitan tuloy si Doc. Hindi, pero oo. Kasi minsan yun yung nagiging dahilan, di ba, ng miscommunication or away, tampuhan sa magpartners. Pero siguro, in a way, dapat din naman tayo mga babae, pinapaintindi nyo sa inyong mga mister na ito yung pinagdadaanan natin. Kasi minsan din tayo, hindi rin natin naiintindihan, lalo na if we don't see our gynecologist on a regular basis para maintindihan yung ano ba, bakit ba ganito yung nararamdaman ko, bakit moody, minsan may saltik, minsan pipitik ka na lang, di ba, magsusungit, pero di ka naman masungit. Or minsan you get emotional, tapos hindi mo na naintindihan why. And then ang pagbabalingan mo noon ang iyong asawa or ang iyong partner, 'di ba? So kailangan naintindihan natin yung pagbabago sa ating ang ating katawan. So, Doc, ayan, factor din pala yung edad, tapos sa ating mga kababaihan, hormonal imbalances. So, ang brain fog, hindi po siya talaga, hindi natin sasabihin na sakit. It's a condition. It's a symptom. It's a symptom. Opo. It's not a condition. Yes po. Okay. Sintomas siya na may kulang sa lifestyle mo or may mali sa klase ng lifestyle. Pero pwede rin daw na pwedeng senyales, sintomas ng sakit, ng isang disease or condition. Yes po. Because if you look po sa landscape po ngayon, dumadami po talaga ang mga may, for example, psychiatric manifestations or disorders in the form of anxiety, depression, yung mga ganun pong klaseng mga sakit. Especially coming out of the pandemic, talagang naging mas open po tayo to discussing about these conditions. And if you're going to look at the criteria po ng mga condition na ito, meron po siyang part wherein meron po talagang component na medyo hirap po mag-focus, medyo lutang, medyo wala sa sarili. And typically, yung mga ganong klaseng sintomas, if part siya ng ganong klaseng sakit or condition, pag naigamot po natin yung condition na yon, nag-i-improve din po yun over time. Yun po. Meron daw po, ito Doc, may nagtatanong, totoo daw ho ba yung mom brain? Yung nalulutang dahil sa panganganak? Well, pwede po kasing may kinalaman ito sa chemical imbalances in the brain that happens after a pregnancy. Because as we know, after giving birth, the mom usually has to breastfeed po. And typically, yung mga hormones involved in breastfeeding also come from the brain din po talaga. So it could also contribute to the mom brain na tinatawag. But we can also attest it then as well to yung mga moms new moms especially, na laging puyat, especially wala pa experience mag-alaga ng bata, ginigising ng madaling araw, tapos si mister hindi nagigising, so si mommy yung kailangan tumayo, tapos kinabukasan magtataka yung mister ba't galit yung asawa niya. Pero yun po yung mga bagay that could also be a factor, kasi di sila nakakakain on time, they're so tired all the time, puyat sila sa gabi, so may factors din po talaga yung mga bagay na yun. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion with Dr. Ko. Kung mayroon po kayong gustong i-share, tanong nga namin, i-share nyo po sa amin ang inyong mga lutang moments. Ayan, 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Or baka may gusto po kayong ikonsulta kay Dr. Ko, maaari po natin yan ipasagot sa kanya mamaya sa end of the program, sa huling bahagi po ng ating programa. Sali po kayo sa ating discussion. Follow us on Facebook, Sagot Kita with Cheryl Cosim. At mga kapatid, wag muna kayong bibitaw ha. Magbabalik pa po kami dito sa programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, brain fog po ang ating pinag-uusapan, yung lutang moments. So mag-share nga po kayo sa amin, may mga lutang moments po ba kayo? At sa tingin nyo, ano ang dahilan ng pagkakaroon nyo ng lutang moments? Post nyo po yan sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. At kasama pa rin po natin tuloy ang ating libreng konsultasyon sa ating guest, neurologist, Dr. John Aldwin Ko. At kanina pinag-usapan natin, hindi po sakit, hindi kondisyon ang brain fog, kundi sabi nyo, sintomas. Sintomas po ng na stress ang isang tao, kulang sa tulog, kulang sa exercise,
nagkakaedad. Naramdaman ko yun may hormonal imbalance. Ano pa, klase ng diet mayroon. Pero pwede bang sintomas ito, Doc, ko ng mas seryosong karamdaman or certain disease or condition? Yes po, but we have to consider po yung demographic. Kasi sometimes yung mga patients po who come to me, they ask, roughly younger age group po, natatakot sila na could this be a sign na baka nag-uulanin na po sila or natatakot sila mag-develop ng dementia down the line. But what we have to understand that the difference po between brain fog or lutang and dementia or nag-uulanin is the progression of symptoms. Kasi po yung brain fog is temporary whereas ang dementia is progressive. It gets worse over time. And while not all dementia patients po ay talagang senior, hindi po requirement na maging senior to develop dementia. May mga early onset dementia po kasi. And we have to understand yung mga risk factors of developing that particular disease. Like for example po, given that we just came out of the pandemic, talagang dumami po ang ating mga kababayan na nagkaroon po ng dementia because of isolation. Yung ating mga lolo at lola na hindi na nakakausap yung mga friends nila, yung mga amigo at amiga nila, nagkakaroon po ng memory deterioration and eventually dementia. And of course, yung ano rin po talaga yung mga basic na cognitive functions, yung mga una pong nawawala. And yung mga latest, if you ask yung mga lolo at lola po natin na kung ano yung kinain nila kahapon, kanina, hindi po nila matatandaan. Pero pag tinanong po natin sila na, ano po yung nangyari 10, 20, 30 years ago, they can tell you in detail. Opo. Ganun palang dementia, mas naunang nawawala yung pinaka-recent na po. memory. Nauuna pong affected yung mga recent memory. And typically po, in those with dementia, of course, kasi sa panahon natin, we don't really give responsibilities na po to our lolo at lola, our senior citizens. So, minsan, dinadala po yung mga pasyente sa clinic po namin, more of for behavioral problems, na na-frustrate si lola, bigla naiirita, nagagalit, kasi hindi na maalala yung dating bagay na naatatandaan po niya. And minsan, pag kinukulit ng relatives, or may mga nasasabing masasakit na salita ang mga relatives, minsan dun sila na nag-act out, nagagalit sila, nai-irritate sila, and all of these different things. Okay, sabi niyo po brain fog, temporary. When do you say that it's temporary? Parang, ang brain fog ba ay parang dapat, okay, once ngayon, kunwari, nangyari today, bukas, dapat hindi na yan nangyari. Or may mga days din naman na talagang lutang ka ng couple of days or 3 days. Depende sa pinagdaanan or lifestyle. Yes po. Hindi naman po siya specific na ilang days lang po yung duration. It can last for a day, a few hours, even weeks, or even months. Pero ang key feature po nun is dapat po eventually it will improve. Talagang mag-i-improve po siya. Kasi as compared to dementia po, na talagang progressive decline. It gets worse and worse and worse. In fact, I always tell them na ang dementia is irreversible. We only give medications po para pabagalin yung pagpangit nung kanyang symptoms. Whereas for brain fog, even if we don't give yung mga gamot sometimes, they improve spontaneously on their own. May mga test po ba? Kasi parang kailan sasabihin or kailan dapat sumangguni sa isang expert para malaman, ma-diagnose ng tama kung brain fog lang ba ito or nagsisimula na ng dementia or may iba pa rin bang condition or sakit na ang manifestation ay brain fog, Doc? Yes po. For the consultation po, we encourage naman po everybody, if for example meron silang doubts or duda that they might be having these conditions, brain fog or beginning dementia, to consult your nearest or yung kilala po ninyong neurologist. Whereas for the test, we have 2 tests that we call the MMSE, or the Mini Mental Status Examination, and the MOCA-P, or the Montreal Cognitive Assessment Test Philippines, wherein natetest po natin yung different domains po ng cognition. Visuospatial, executive, attention span, recall, be it delayed recall or immediate recall, orientation in terms of kung alam po ba nila kung anong araw na, nasaan po sila, sino po yung mga taong kasama nila, edad nila, pangalan nila. Yun po yung mga bagay na tinatanong po namin. Whereas for other conditions, yes, there are also other conditions like for example diabetes.
Diabetes mellitus po kasi, aside from it being a mainly endocrinologic disease na hormones with insulin, marami po siyang mga possible consequences or end organ damage na pwede pong dalhin sa nerve, sa ugat, sa brain, sa nerve. Lahat po yun pwede pong maapektuhan ng diabetes. So sometimes yung sa sugar po natin, if meron po tayong insulin spikes and drops na hindi po natin na-foresee, pwede rin po tayong magkaroon ng brain fog during those drops in insulin levels. Okay, maliban po sa diabetes, meron pa ba, Doc? Yung common din po ngayon is what you call CFS, chronic fatigue syndrome, Okay. wherein as the name implies, fatigue. Talagang sobrang pagod na po natin sa mga nangyayari sa paligid, hindi po natin naaasikaso ng maayos, pangit po tulog natin, kinakain natin yung pinakamalapit na lang na pagkain kasi ayaw natin magluto. So it goes back to the lifestyle factors as well. Ngayon po ba, ano ba ang napansin nyo, Doc? Although, bata ka pa, pero yung mga patients or kumukonsulta sa iyo, marami ba nakakaranas ng brain fog? Yes, unfortunately. And most of them are the younger generation. Because again, for the advent of social media and gadgets, where hindi po nare-regulate yung paggamit. So minsan we spend too much time doom scrolling on our phones. Yun po yung isa sa mga factors talaga na Sinabi ng nakaka-contribute. matulog na, nasa ilalim ng kumot, pasimple pa rin nag-gadget. Yes po. Yan kulang. So mga Opo. kabataan. Food. Sabi nyo nga po, associated dito yung brain fog sa ilang mga pagkain. May mga kailangan ba tayong iwasan na pagkain? I mean, sabi mo nga, ang hirap na talagang yung lahat ng nutrition na kailangan natin in a day, makuha natin sa ating mga kinakain. Pero at least man lang, ano yung mga, kung makakaiwas-iwasan? Number one would be processed foods. Processed foods, fast food po. Kasi we don't know kung ano po yung nilalagay nila doon. We don't know how much oil, how much salt ang nilalagay doon. And usually po sa fast food, as experienced fast food eater din po ako, the more you eat fast food, the more you want fast food. Hindi siya nakakabusog. So once natikman mo siya, you crave more and more and more. So yun po yung isang bagay. Alcohol actually is also something that we should try to avoid. Because alcohol, contrary to popular belief po na pampatulog, kasi marami po tayong mga tito who drinks beer and alcohol na pampatulog. Minsan po kasi ang alcohol, instead na patulugin ka, yung proseso ng pag-digest o pag-metabolize ng alcohol actually wakes you up at night. So hindi rin po siya maganda. So pwede siya magdala ng puyat, which will in turn give you brain fog pagising mo sa umaga. Nakaka-cause din ba ang alcohol ng pagbagal ng takbo ng utak? Yes po, especially if napasobra. Pag hangover po in the morning, pwede rin po talaga yun. Di lalo na kung araw-araw umiinom, kahit na pa 2-3 lang na Yes po. So everything in moderation po talaga. Ayan, mga kapatid. Pero ano naman ang good for the brain? Lagi lang sinasabi, peanuts. Pero ano ba talaga, Doc? Good for the brain, we want yung mga high in omega-3, in healthy fats. Healthy fats meaning hindi lang naman laging sa animal fats. We can get it from plants, we can get it from other sources. Of course, yung mga whole foods wherein talagang alam mo yung macronutrients, carbohydrates, proteins, and fats na talagang balanse po sila. So I don't wanna be yung mga tipong bodybuild, chicken breast, rice, lean beef, lean pork, fish. Fish is a very good source of omega-3 and fatty acids din po for the brain. Ayan, mga kapatid. Sa mga sa mga nagkakaedad, sa mga mami natin or sa mga lolo-lola, kahit nasabi natin baka hindi naman pa ito, dementia, pero nakakaranas ng brain fog. How do we avoid yung pag-atake ng brain fog o pagiging Opo. lutang? We encourage po natin yung ating mga senior citizens na mag-engage in intellectual activities. Ayan. Opo, wag yung puro nood lang ng videos on any platforms na Naku, doom ma'am, scrolling. bawas-bawasan mo yung YouTube mo. Pero may mga games din naman siya eh. Yes po, games is good. Yung parang intellectual games po. Encourage po natin na makipag-socialize po ang ating mga lola at lolo with people outside the house. Kausapin po natin sila. Kasi usually pag sa may mga apo, minsan ini-ignore lang natin. And then yun yung mga bagay na we recommend para hindi mag-deteriorate yung kanilang mga memory into a disorder na po talaga. Sa mga pang-araw-araw, ayan tayo, pumapasok, yun nga, opposite lamang ng mga sinabi ni Doc ko. Kung stress ka,
kalma lang, relax lang. Kailangan na yung mga moments na, give yourself, time, space na makahinga. Kasi minsan talagang, 'di ba, hindi tayo mga superman at superwoman na kaya natin lahat 'yan. Yung tulog, ayan, kailangan talaga natin tulog. Tapos sabi nga ni Doc, balanced diet is very important. Healthy diet. Puntahan natin ang mga tanong ng ating mga netizens, Doc, or yung mga comments ng ating netizens. Ito, si Artemio Hintalan, yung nakasakay ako sa jeep, ito yung kanyang mga lutang moment. Ayan. Yung nakasakay ako sa jeep, tapos kinusot-kusot ko yung 100 pesos, tapos tinapong ko. Mahaba ang biyahe. Sabi ng driver, yung mga wala pang bayad dyan, doon ko lang naalala, pera yung itinapon ko. Okay. Can you consider that lutang moment? Yes po. Yes, it is lutang. Why would you throw 100 pesos? Ako, buti meron ka pang natirang pambayad, Artemio. Ayan, si Marife Bariles. Sumakay po ako ng jeep, tapos imbis na para, ang sabihin ko sa driver, ang sabi ko po, I love you. Gusto ko pong lumubog sa lupa. Wala po kasi akong tulog noon eh. Ayan, aminado siya kulang sa tulog. Oo nga. Si Joanne May Cayetano, hindi ko malilimutan na lutang moments ko ay instead na asukal ang nailagay ko sa kape ay asin. Pinagsabay ko kasi ang pagluluto sa pagtimpla ng kape. Madalas ang lutang moments ko sa umaga tuwing naghahanda sa pagpasok ng mga bata. Baka hindi pa talaga gising yung wisyo kasi Doc? Ayan po. Si Shamir Almaro, minor case lang ba to, Doc? Eto. Kulang sa tulog, pagod sa trabaho, stress sa partner, ayan, gutom dahil sa walang ganang kumain. Experience ko yan, Doc. Ang resulta, lutang. Kung madalas po mangyari to, Doc, anong mangyayari o impact sa utak ko? Okay. Typically po, pag yung mga ganung lutang moments or brain fog, pag na-fix po natin yung problem sa pagkain, sa tulog, sa partner, most likely magi-improve din po siya. Pero if hindi po talaga siya maayos, pwede po mag-suffer yung physical health po natin talaga. Magkakasakit tayo, mas prone tayo mag-develop ng mga sipon, ubo, kasi yung immune system din po natin, babagsak din po siya. Ito, si Majing Gonzales. Ako po yung may kukunin sana ako sa kusina tapos bigla ko na lang itong nakakalimutan kaya bumabalik ako para maalala ko ulit. May mga ganyan din akong moments. Kunwari may tinawagan ako. Pag nag-hello na, shoot, bakit kita tinawagan? I can't remember. May mga ganong moments. Si Heidi Oblino, yung bibili ako sa tindahan, sa may kapitbahay lang namin, paglapas ko, hindi ko na maalala kung ano yung bibilihin ko. Bumabalik pa ako sa loob ng bahay para maalala ko. Ayan, si Lenlen Ramos, minsan talaga nakaka-absent-minded kapag stressful stress ang isip natin. Yung parang wala kang naririnig sa paligid, hindi mo nakikita ang mga tao sa paligid. Yan din minsan ang nagiging dahilan na may nagagawa na pala tayo na hindi natin alam na ginagawa na natin. Si Mart Cui, sa kakaisip ng mga problema at pagkalayo ng mga taong malapit sa akin at very stressful ay nakakalimot na ang utak ko kung anong gagawin ko o di ko alam kung saan na ilagay ang gamit. Si Aaron Padulyon Esquibal, nakakaranas din po ako ng ganyan kapag lalo na ay pagod sa mga ginagawa ko. Nakakaranas ako ng ganyang pagkakataon. Si Liza Modesto, isa po akong mananahi. Minsan po, tahi ng tahi, hindi ko na malayang napunta na ako sa dulo ng tinatahi ko na pantalon. Tapos pagtanggal ko, wala palang sinulid. Siguro dahil naghahabol ako. Ayan. Si Bambam Berente, paano po pag nasa lahi po, Doc? May ganun ba? Pwede po bang mamana ito sa ibang dahilan ng brain fog? Pag broken-hearted, naranasan ko yung umiiyak na lang na parang di mapigilan, wala na sa sarili. Pwede din pala ito dahilan ng mental stress? Yes po. For yung tanong po regarding sa lahi or namamana, I think for me, mas mataas yung percentage ng effect ng lifestyle factors as compared to doon po sa lahi or namamana. As for the question po for the
heartbroken, stress, it goes back to the psychiatric problems wherein you can have anxiety, depression, na parte din po talaga ng mga sintomas ng mga sakit na yon ang pagkakaroon ng lacking in focus, attention span, medyo lumiliit po tayo, bigla na lang po tayo nagbe-breakdown because of a problem po na pinagdadaanan ng ating netizen. Okay. Si Bing Buraga, mapagpalang hapon, tanong ko lamang po, magkaiba po ba, Dok, yung lutang sa may kalimot na? Minsan po kasi nagsaing ako, abay nakalimutan ko. Minsan naman may kukunin ako tapos maya-maya abay hindi ko na maalala. Di ko na alam kung ano yung kukunin ko. Minsan naman po yung gagawin ko po ang isang gawain kapag madaanan ko naman nakalimutan ko na. Ayun. Opo. po. Yung may kalimot po, pwede po siyang sign ng early or mild dementia. So, for this netizen, I suggest na kung persistent po yung kanyang problem, na magpatingin na po tayo sa ating neurologist po. Ayan. At ito po, Doc, let's accommodate the caller. Although wala po siyang kinalaman sa brain fog, pero expertise po ito ng neurologist. Ayan, kasama po natin sa linya ng telepono si Aldo Padi mula sa Parañaque. Hi, Aldo. Hi, Miss Cheryl. Hi, Doc. Good afternoon po. Opo. And your concern is Bell's palsy po? Opo. Sige. Ano ho yun? Kasi po, Doc, last year, parang na-experience ko, meron po akong parang facial tic po, yung parang involuntary, tawag nito, impulse po dito sa left face ko. So, parang nagpa-check po ako sa isang rehab doctor. Tapos, pinagawa niya po ako ng test, yung electromyography nerve conduction test. Tapos, parang ang lumabas po doon, nakalagay po doon, the findings po suggest the presence of facial neuropathy on the left with signs of re-innervation. Sabi mo, tinanong ko po kung parang, in layman's term po, kung paano po, kung ano po yung parang pinaka-brief na explanation, Doc. Ang sabi po sa akin yung nag-conduct ng testing, possible daw po na nagkaroon ako ng Bell's palsy, pero ano na siya, yung nasa recovery stage na. Paano po kaya yung nangyari doon? Okay. So, Sir Aldo, thank you sa question mo, no? Para maintindihan natin kung ano yung Bell's palsy. Bell's palsy po kasi, as you said, no, facial neuropathy. Ang nerve po kasi natin sa face, actually cranial nerves, marami po yan. We have 1 to 12 different cranial nerves na tinatawag na siyang nagko-control ng iba't ibang aspeto ng paggalaw natin tsaka ng mga function natin. Ngayon po, yung facial nerve, ang tawag po doon, cranial nerve number 7. No? Siya yung pampito sa 12 cranial nerves. Ngayon, ang purpose po ng cranial nerve number 7 or facial nerve, yun po yung nagko-control ng tinatawag na muscles of facial expression. Yung ating pagngiti, pagpikit, pagsimangot, pagkunot ng noo, tsaka yung pagmuya natin, no, yung part ng face na yon, controlled by that particular nerve. Ngayon, yung Bell's palsy po is nagkaroon po ba kayo dati na marahil nagkaroon kayo ng infection in the past na maaaring viral infection na nagkaroon ng damage po dun sa nerve na yon, kaya po na parang tinamad, no? Tinamad yung ating nerve na face na yon, kaya hindi siya gumagalaw. So yun po yung ating Bell's palsy. Yes po. Okay. Ngayon po. Okay. So, Doc, yung concern po na nasa recovery stage na. So, possible po yun na nag-heal na lang siya po ng pusa, ganun? Yung recovery ng Bell's palsy po, it takes a while. Medyo matagal po talaga siya mag-recover, no? Minsan umaabot ng buwan, minsan po taon. Pero usually, pag mga ganun po, we advise yung rehab, no? You went to a rehab doctor. Usually, we advise rehab, physical therapy, or yung nerve stimulation para gisingin yung tinatamad na nerve. Pero bumabalik naman po sa dati yan. Medyo matagal lang po talaga. Yan. So, Doc, next na lang po. Hindi po siya connected sa heart. Ano, Doc? Po, sorry? Sorry, Doc. Hindi naman po siya connected sa puso. Sa heart. Wala po siyang connection sa heart. No? Kasi usually sa atin, sa Tagalog, kasi ang ugat, lahat pare-pareho ugat no? Ang heart kasi more of mga blood vessels, no, artery tsaka vein. Ito nerves po siya Yung dinadala po ng nerves is kuryente, no, electrical signals, hindi po blood. Ayan. Okay. Alright. Maraming salamat po. Thank you, Sir Aldo.
Ayan po, si Sir Aldo ng Parañaque. Naku, kapos na po tayo sa oras. Siguro, Doc ko, ano po ang pwede niyong iwan sa amin para manatiling healthy ang aming mga brain at laging nasa wisyo, hindi lutang. Sige po. Kailangan po natin i-make sure na yung mga bagay na pangkalusugan natin ay na-address po natin. Madalas po kasi we are too focused on work, family matters, all of these different things na nakakaligtaan na po natin yung ating sariling kalusugan. Very basic lang naman po yung mga kailangan nating i-ensure. Number one, we have to make sure that we have good sleep. 6 to 8 hours of sleep per day, quality sleep, I might add, very important po yon. Number two, yung ating mga kinakain. Yung mga bagay na ipinapasok natin sa ating mga katawan, very important po yun. Kasi yun po yung fuel natin for the rest of the day and for brain health as well. Number three, yung ating mga ginagawang hobby o yung mga bisyo. Kung kayang iwasan ang mga bisyo ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, mas mainam po yun para sa ating kalusugan. And of course, exercise. Okay? Ngayon, hindi natin sinasabi na syempre busy po tayo, lahat tayo, meron po tayong mga trabaho at ginagawa. Minsan talaga napakahirap pong maghanap ng oras at panahon para makapag-ehersisyo. Pero ang marirecommend ko lang po talaga is yung steps po, walking, pinakamadali pong gawin. Maglalakad lang po tayo, wala pong kailangang bilhin ng mga gadgets or mga mamahaling rubber shoes, pwede po tayo maglakad. We aim for at least 10,000 steps per day. Pero syempre, minsan, mahirap gawin yon. But sometimes, isipin nyo na lang na imbis na mag-elevator, maghagdan. Imbis na mag-park ng kotse sa malapit, layuan ng konti para medyo meron tayong konting lalakarin. Imbis na mag-escalator, maglakad pa din. So all of these things will help us to maintain good brain health. Ayan. Marami pong salamat for coming to the studio. Dr. John Aldwin Co, Fellow ng Philippine Neurological Association. Thank you, Doc. Salamat po sa oras. Thank you po, Miss Cheryl. Mga kapatid, break po tayo ng maigsi. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Katuwang, ang MX3. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ating question of the day, anong hindi mo malilimutan na nangyari noong wala ka sa wisyo o yung mga lutang moments nyo? Kanina po ay nakapagbasa na po tayo ng ilan yung mga komento. May pahabol pa ba? Nabasa ko na po lahat. So, paano nga ba pwedeng makatulong po ang MX3 sa brain fog? Ang MX3 po ay may antioxidant properties na tumutulong protektahan ang ating brain cells mula sa oxidative stress o oxidative stress. Mayaman din ito sa nutrients mula po sa xanthones na nakakatulong alisin ang free radicals sa ating katawan. Dahil dito, mas napapalakas ang ating kalusugan. Kaya't nadadagdagan po ang enerhiya ng ating katawan. Pero laging tandaan na mahalagang kumonsulta po sa isang eksperto. Makakatulong din po syempre ang maayos na diet at lifestyle sa ating kalusugan. Ang MX3 po ay ang ating pwedeng gawing everyday supplement. Katuwang po natin sa pangangailangan ng ating nutrisyon. Hindi po ito gamot, supplement po ito. Kaya pag alam nyo po na kailangan nyo pong kumonsulta sa eksperto ay please do so, mga kapatid. Pwede nyo pong isabay ang MX3 capsule kasabay ng inyong mga gamot. Huwag nyo pong ihihinto ang inyong mga gamot. Pwede po ninyo itong kasabay bilang supplement, hindi po gamot. Okay, mga kapatid. Eto na po ang ating winners ng MX3 Gift Pack. Aldo Padi, Artemio Hintalan, Joanne May Cayetano, Majing Gonzalez, and Heidi Oblino. Congratulations! Kayo po ang winners ng ating gift pack mula po sa MX3. Please mag-send po kayo ng direct message sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon yung date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, address at contact number para agad po naming maipadala sa inyo ang inyong mga gift pack.